Ang magandang balita. Ika-26 na kabanata. At nangyari na nang matapos ni Jesus ang lahat ng mga salitang ito, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Nalalaman ninyo na pagkaraan ng 2 araw ay darating ang Paskwa, at ibibigay ang anak ng tao upang ipako sa krus. Nang magkagayoy ang mga pangulong saserdote at ang mga matanda sa bayan ay nangagkatipon sa looban ng dakilang saserdote na tinatawag na Caifas. At sila'y nangagsangunian upang hulihin si Jesus sa pamamagitan ng daya at siya'y patayin. Datapwat sinabi nila, "Huwag sa kapistahan, baka magkagulo sa bayan." Nang nasa Betanya nga si Jesus sa bahay ni Simon na kitongin, ay lumapit sa kanya ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro ng ungwento na lubhang mahalaga at ibinuhos sa kanyang ulo samantalang siya'y nakaupo sa pagkain. Datapwat nang makita ito ng mga alagad, ay nangagalit sila na nangagsasabi, "Ano ang layon ng pag-aaksayang ito? Sapagkat ito'y maipagbibili sa malaking halaga at maibibigay sa mga dukha." Datapwat nang mahalata ito ni Jesus, ay sinabi sa kanila, "Bakit ninyo binabagabag ang babae? Sapagkat gumawa siya sa akin ng mabuting gawa. Sapagkat laging na nga sa inyo ang mga dukha, datapwat ako'y hindi laging nasa inyo. Sapagkat sa pagbubuhos niya nitong ungwento sa aking katawan ay ginawa niya ito upang ihanda ako sa paglilibing. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanglibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-aalaala sa kanya." Nang magkagayoy, isa sa 12 na tinatawag na Judas Iscariote ay naparoon sa mga pangulong saserdote. At sinabi, "Ano ang ibig ninyong ibigay sa akin at siya'y ibibigay ko sa inyo?" At siya'y tinimbangan nila ng 30 putol na pilak. At buhat ng panahong yaoy humanap siya ng pagkakataon upang maibigay siya. Nang unang araw nga ng mga tinapay na walang lebadura, ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nagsisipagsabing, "Saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ng kordero ng Paskwa?" At sinabi niya, "Magsipasok kayo sa bayan sa gayong tao. At sabihin ninyo sa kanya, sinabi ng guro, malapit na ang aking panahon. Sa iyong bahay magpapaskwa ako, pati ng aking mga alagad." At ginawa ng mga alagad ang ayon sa ipinag-utos sa kanila ni Jesus. At inihanda nila ang kordero ng Paskwa. Nang dumating nga ang gabi, ay nakaupo siya sa pagkain na kasalo ang 12 alagad. At samantalang sila'y nagsisikain, ay sinabi niya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." At sila'y lubhang nangamanglaw, at nagpasimula ang bawat isa na magsabi sa kanya, "Ako baga, Panginoon?" At siya'y sumagot at sinabi, "Yaong kasabay kong idampot ang kamay sa pinggan, ay siya ring magkakanulo sa akin. Ang anak ng tao ay papanaw, ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Datapwat sa aba ni yaong taong magkakanulo sa anak ng tao. Mabuti pa sana sa taong yaon ang hindi na siya ipinanganak." At si Judas, na sa kanya'y nagkanulo, ay sumagot at nagsabi, "Ako baga, Rabay?" Sinabi niya sa kanya, "Ikaw ang nagsabi." At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay, at pinagpala, at pinagputol-putol, at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan." At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat, at ibinigay sa kanila, na nagsasabi, "Magsiinom kayong lahat dyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Datapwat sinasabi ko sa inyo, na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas, hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama." At pagkaawit nila ng isang himno, ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga ulibo. Nang magkagayoy, sinabi sa kanila ni Jesus, "Kayong lahat ay mangagdaramdam sa akin sa gabing ito, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor, at mangangalat ang mga tupa ng kawan. Datapwat pagkapagbangon ko, ay mauuna ako sa inyo sa Galilea." Datapwat sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, "Kung ang lahat ay mangagdaramdam sa iyo, ako kailan may hindi magdaramdam?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, na sa gabing ito, bago tumilaok ang manok, ay ikakaila mo akong makaitlo." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Kahimat ako'y mamatay na kasama mo, ay hindi kita ikakaila." Gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. Nang magkagayoy, dumating si Jesus na kasama sila sa isang dako na tinatawag na Getsemani. At sinabi sa kanyang mga alagad, "Magsiupo kayo rito, samantalang ako'y pumaparoon doon at manalangin." At kanyang isinama si Pedro at ang 2 anak ni Zebedeo, at nagpasimula siyang namanglaw at nang lumong totoo.
Nang magkagayoy sinabi niya sa kanila, namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko, hanggang sa kamatayan. Mga tira kayo rito at makipagpuyat sa akin. At lumakad siya sa dako paroon, at siya'y nagpatira pa at nanalangin, na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. At lumapit siya sa mga alagad, at sila'y kanyang naratnang nangatutulog. At sinabi kay Pedro, Ano, hindi kayo maaaring mga kipagpuyat sa akin ng isang oras? Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Muli siyang umalis na bilang ikalawa at nanalangin at nagsasabi, Ama ko, kung di mangyayaring makalampas ito, kundi ko inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban. At siya'y nagbalik na muli at naratnan silang nangatutulog, sapagkat nangabibigatan ang kanilang mga mata. At muli niya silang iniwan at umalis at nanalangin bilang ikatlo, na sinabing muli ang gayonding mga salita. Nang magkagayoy lumapit siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, Mga tulog na kayo, at mangagpahinga, narito malapit na ang oras, at ang anak ng tao ay ipinagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. Magsitindig kayo, hayo na tayo, narito malapit na ang nagkakanulo sa akin. At samantalang nagsasalita pa siya, narito dumating si Judas, na isa sa 12, at kasama niya ang lubhang maraming taong may mga tabak at mga panghampas, mula sa mga pangulong saserdote at sa matatanda sa bayan. Ang nagkanulo nga sa kanya ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat, na sinasabi, Ang aking hagkan ay yaon nga, hulihin ninyo siya. At pagdakay lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Magalak, Rabay, at siya'y hinagkan. At sinabi sa kanya ni Jesus, Gawin mo ang dahil ng pagparito mo. Nang magkagayon ay nagsilapit sila at kanilang sinunggaban si Jesus, at siya'y kanilang dinakip. At narito, ang isa sa mga kasama ni Jesus ay iniunat ang kanyang kamay, at binunot ang kanyang tabak, at sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote, at tinagpas ang kanyang tainga. Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, Isoli mo ang iyong tabak sa kanyang lalagyan, sapagkat ang lahat ng nangagtatangan ng tabak ay sa tabak mga mamatay. O inaakala mo baga na hindi ako makapamamanhik sa aking ama, at padadalhan niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 pulutong na mga anghel? Kung gayoy paano bagang mga tutupad ang mga kasulatan, na ganyan ang nauukol na mangyari? Sa oras na yaon ay sinabi ni Jesus sa mga karamihan, Kayo bagay nangagsilabas na waring laban sa isang tulisan, na may mga tabak at mga panghampas, upang dakpin ako? Araw-araw ay nauupo ako sa templo na nagtuturo, at hindi ninyo ako dinakip. Datapwat nangyari ang lahat ng ito, upang mangatupad ang mga kasulatan ng mga propeta. Nang magkagayoy iniwan siya ng lahat ng mga alagad at nagsitakas. At si Jesus ay dinala ng nagsihuli sa kanya, sa dakilang saserdoteng si Caifas, na dooy nangagkakapisan ang mga eskriba at matatanda. Tatapwat si Pedro'y sumunod sa kanya sa malayo, hanggang sa looban ng dakilang saserdote. At siya'y pumasok at nakiumpok sa mga punong kawal upang makita niya ang wakas. Ang mga pangulong saserdote nga at ang buong Sanhedrin ay nagsisihanap ng patotoong kabulaanan laban kay Jesus, upang siya'y kanilang maipapatay. At yaoy hindi nila nangasumpungan, bagaman maraming nagsiharap na mga saksing bulaan. Ngunit pagkatapos ay nagsidating ang dalawa at nangagsabi, Sinabi ng taong ito, Maigigiba ko ang templo ng Diyos, at muling itatayo ko sa 3 araw. At nagtindig ang dakilang saserdote at sinabi sa kanya, Wala kang isinasagot na anuman? Ano itong sinasaksihan ng mga ito laban sayo? Datapwat hindi umimik si Jesus at sinabi ng dakilang saserdote sa kanya, Kita'y pinapanunumpa alang-alang sa Diyos na buhay. Nasabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ikaw ang nagsabi. Gayon may sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan, at pumaparitong nasa mga alapaap ng langit. Nang magkagayoy hinapak ng dakilang saserdote ang kanyang mga damit na sinasabi, Nagsalita siya ng kapusungan. Ano pa ang kailangan natin ng mga saksi? Narito, ngayon narinig ninyo ang kapusungan. Ano ang akala ninyo? Nagsisagot sila at kanilang sinabi, Karapat-dapat siya sa kamatayan. Nang magkagayoy niluraan nila ang kanyang mukha at siya'y kanilang pinagsusuntok at tinatampal siya ng mga iba, na nangagsasabi, Hulaan mo sa amin, ikaw Kristo. Sino ang sayo'y bumubugbog? Nakaupo nga si Pedro sa labas ng looban at lumapit sa kanya ang isang alilang babae, na nagsasabi, Ikaw man ay kasama ng taga-Galileyang si Jesus. Datapwat siya'y kumaila sa harap nilang lahat na sinasabi, Hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. At paglabas niya sa portiko ay nakita siya ng ibang alila, at sinabi sa nangaroroon,
Ang taong ito ay kasama rin ni Jesus na taga Nazaret, at muling kumailang may sumpa, "Hindi ko nakikilala ang tao." Pagkaraan ng sandali ay nagsilapit ang nangakatayo roon, at kanilang sinabi kay Pedro, "Sa katotohanang ikaw man ay isa rin sa kanila, sapagkat ipinakikilala ka ng iyong pananalita." Nang magkagayoy, nagpasimula siyang manungayaw at manumpa, "Hindi ko nakikilala ang tao." At pagdakay tumilaok ang manok, at naaalaala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus, "Bago tumilaok ang manok, ay ikakaila mo akong makaitlo." At siya'y lumabas at nanangis na mainam.